Good evening everyone. So mic check. Mic check muna tayo. Please comment po, Sir Ma'am, if audible ba, naririnig nyo ba yung boses ko? And nakikita nyo ba yung screen natin? Hindi ba naglalag yung banner natin? Yung disclaimer natin na nasa baba. Magandang gabi po. Magandang gabi Sir John Joseph, Sir or Ma'am Chavez. Okay, Sir Frederick, Sir Ma'am Lard Spino. Good evening po. Okay, loud and clear. All right. So, good evening, Ma'am Sel. Thank you po. Sige. So, antayin lang muna natin yung iba. I think, nais ko sana mag-start ng 7. Pero, kung marami na tayo ngayon, so pwede natin simulan ng maaga tayong matapos. Okay. So, excited na ba yung lahat? Bukas na po yung filing ng Napolcom exam. No? Ang dali lang eh. So far, ito yung November, ito ata yung pinaka-early na examination nila kasi sa history na Napolcom, June and December talaga yan. So ngayon, mas pinadali nila November na. Okay? Marami yung nagulat. Pati ako nagulat nga ako. Kasi akala ko December pa talaga. Okay, good evening po. Good evening po. Ikaw ba ay magta-take ng Napolcom? Kindly share this videos po. Baka meron kayong mga kakilala na gusto din mag-take. Para rin naman makarinig sila or malaman nila kung ano ba talaga yung Napolcom. Marami kasi yung mga katanungan eh. Marami nang message sa akin and hindi ko lahat nare-replyan kina isa sa kanila kasi marami tayong in-handle na ano kasi sa transaction sa messenger natin. So, yung iba talaga natutubunan. Kaya ninais ko na gumawa na lang nitong video na ito para sa mga katanungan ninyo. And of course, if you have some questions, really comment them para mabasa natin. Yun, excited na ba yung lahat? Meron ba tayong mga retaker dito? Yung mga retaker natin, please comment number 2 po. And okay, survey muna tayo meron mag-take pa lang, first time taker ngayong November, please comment 1. And kung meron naman mga retaker, please comment 2 nang ma-measure natin, nang ma-assess natin ano ba yung type ng review na i-handle natin. More on bago ba tayo or more on refresh na lang? Okay, 1, merong bago. Meron si Ma'am Danica, si Ma'am Joy, si Al Rashid. Okay, maraming bago. Good. Mas maganda yan. Okay, sige. So, bagong approach natin dito. Since bago pa lang kayo mag-take ng exam, so yung magiging approach natin is back to the very basic lang talaga. Kasi kung naka-take ka na ng Napolcom, hindi na natin isali yung mga basic pa. Diba? Parang more on ano na lang tayo, review na lang tayo nung mga na-review nyo dati. Pero since marami dito yung mag-take pala ng exam, syempre madali lang yan. Nakaya nga namin dati na 15 days, 12 days lang yung review. Okay, lalo na ngayon na marami na yung nagtuturo ng Napolcom. Kahit sa YouTube, kahit sa Facebook, marami na talaga yung gumagawa na content. Isa lang talaga yung masasabi namin, talagang mag-iingat lang kayo kung sino yung papakinggan ninyo. Actually, lahat naman siguro sila, maganda yung mithiin. Meron lang talagang iba na nami-mislead. Yun yung inaano natin. Iniiwasan natin na mangyari. Alright, so we have 94 viewers as of now. So magandang indication na yan. And I think we will start by 6:40. Okay? 6:40 po yung start natin. Libre lang po ito and ngayon wala tayong masyadong discussions. Okay, meron tayong questions sa dulo. Konting questions lang yun. More on ano tayo eh, kasi bukas yung filing. Pag-uusapan natin ano ba yung mga requirements, ano ba yung ihahanda nyo para bukas. Okay, subok lang ng subok. Okay, thank you Ma'am Sela. Subok daw talaga yung class ng law. Okay, congratulations. Siyempre, I just want to congratulate the class ng law team for producing top-notchers, di ba? Lalo na yung sa fire officer natin. That is the second time that we have conducted the fire officer exam. Dati, I think, 2022, wala kaming top-notcher noon eh. Pero 80% yung passing rate natin. And for the second time around, 8 out of 10 top-notchers galing sa atin sa class ng law. Kaya nga na-inspire ako dito sa Napolcom eh. Two times yung exam ng Napolcom kada taon, pero wala pa kami napuproduce na top-notcher. Meron kami top 15 or 14 mayon, Sir Lawrence Cabanillas. So this time, ginawa natin 30 days.
iset natin yung standard ng NAPOLCOM, ng class Tanglaw, pataasin natin yun. Subukan natin na makapag-produce tayo ng top-notcher na galing mismo sa class Tanglaw. Okay, kaya nga, gumawa rin kami ang buong team ng Pabuya. Hindi naman yan bayad eh. Parang Pabuya lang yan. Siyempre, di ba? Para ma-inspire kayo lalo mag-take ng exam. Okay, good evening po. Yes po, live ito, and kung di kayo makapag-panood ngayon, hindi kayo makasabay ngayon, may replay po yan. Automatic. Okay, good evening po. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Maulan sa amin ngayon, sa inyo ba? Okay, 6:37, 2 minutes na lang. Okay, good evening po. Sa mga bagong pasok sa Class Tanglaw natin, sa Class Tanglaw page, kindly follow our page naman po. Kung nadududa kayo, please read the reviews ng mga passers namin. Sir, paano magpa-register? Okay, tatalakayan natin yan ngayon, sir. Alright? Okay, antayin lang muna natin yung iba. We have... Ano mga dito? Okay, yung nasa group natin yung nasa private group natin, hindi mo na ako makaka-reply since isa lang yung monitor ko and yung cellphone ko is nasa rin, naka-monitor din dito sa public group. Huwag kayong mag-alala kasi during sa review natin, ma-attend kayo lahat. Okay. Separate po yung official GC natin and yung side chat. Yung side chat po is for filing purposes only. Pero yung discussions natin, we have official GCs for that. But as of now, we have 4 private GCs. So 1, 2, 3, 4. Isang kada estudyante, isang GC lang po yan. Okay, so simulan natin. Okay, let's start. Countdown lang muna tayo sa mama bago natin simulan ito. Wait lang. Wait. Isang mapagpala at magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nanonood, sa mga kakauwi pa lang at nasa bahay syempre at sa mga bumabiyahe. Magandang gabi po, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po sa inyong lahat dito sa page namin. Welcome sa Class Tanglaw. Ngayong gabi tatalakayin natin is all about the PNP or mas kilala natin bilang the NAPOLCOM Entrance Examination. Okay? Ako nga pala magpakilala. Ako nga pala si Jerome Abaw, isa sa admin ng Class Tanglaw. And Class Tanglaw is 2 years na yung page natin. And so far, we have produced thousands of passers. Siyempre, I have taken the NAPOLCOM exam last 2022. And aside from NAPOLCOM, I have taken several exams like the LET, the FOE. Pero as of now, focus muna tayo sa NAPOLCOM since ito yung trending exam ngayon. So wala pong ibang examination ata na pwede sa general courses. I think NAPOLCOM pa lang. Kasi yung civil service natin is next year pa ulit. Alright, so simulan na natin. Bago pa tayo mag-uwian. Okay, ito yung the 1 million question. Wala pa akong TOR at diploma. May pag-asa ba na makatake ako ng NAPOLCOM exam? Yes po. Okay? Kami na nasabi niyan. Yes po, pwede po kayong mag-take ng NAPOLCOM exam kahit wala kayong TOR at diploma. Kasi kung mababasa nyo dun sa nila, syempre dadaanan natin yung mamaya. Pero as of now, yung sagot natin is yes. Basta makapag-provide kayo ng Certificate of Graduation. Madali lang yung Certificate of Graduation kasi ang nagbibigay nun is yung sa registrar nyo. Hindi na po yun pinaprocess ng ilang buwan, ilang araw. Madali lang makuha yung natin, yung Certificate of Graduation natin. Kaya kung ikaw ay nagbabalak mag-take ng NAPOLCOM,
Huwag kayong mag-alala kung hindi pa na-release. Kasi pwede kayo gumamit ng certificate of graduation. Anyway, balikan natin yan mamaya. Ito lang kasi yung nabinbin na tanong kanina. Kasi bukas na talaga yung exam. Okay? So, class Tanglaw Review and Tutorial Center, filing application tutorial, preparation for November 24, NAPOLCOM examination. Anyway, if you have questions, just comment them. At nababasa natin yun lang. Alright, so what is the NAPOLCOM exam? Sir, ano ba yung NAPOLCOM exam? Sir, ano ba yung NAPOLCOM exam? Marami kasi nyung tatanong. So, the National Police Commission or NAPOLCOM, pursuant to its constitutional mandate to administer and control the PNP, will conduct the PNP Entrance Examination or PNPA or mas kilala natin sa NAPOLCOM exam. Siyempre, hindi naman yung NAPOLCOM exam eh. Si NAPOLCOM lang talaga yung nag-administer. Kaya mas comfortable para sa iba, tawagan siyang NAPOLCOM. Okay? So, kailan ba yung exam? That is on November 24, 2024. Okay, ilang araw na lang or ilang araw na nga lang. The PNPA examination is open to all Filipino citizens who meet the age and educational requirements. However, yung NAPOLCOM natin is for general courses. Siyempre, meron pa rin siyang age and educational requirements. Ano ba yung pinakauna? Dapat college graduate ka, bachelor degree holder ikaw. Sir, paano sir kung grade 12 lang ako? Hindi po yan pwede sir ma'am, pasensya na po. Kung grade 12 ka, pwede kang mag-take ng APSAT. Okay? Yan yung option for grade 12. Pero pag NAPOLCOM, FUA, PUA, kailangan talaga bachelor graduate ka. Any course, basta 4 to 5 years po yung course natin. Examinees who pass the PNPA exam are conferred with police eligibility required for appointment to the rank of patrolman and patrolwoman. Pag napasa nyo yung NAPOLCOM exam, syempre, magagamit nyo yan kung gusto nyo mag-apply sa Philippine National Police. Yes, pang-police lang po yung NAPOLCOM exam natin. You cannot use the NAPOLCOM exam eligibility kung gusto nyo pumasok sa BFP, gusto nyo pumasok sa BGMP, hindi nyo po yan magagamit. For patrolman, patrolwoman lang talaga. So, pang-police lang talaga yung NAPOLCOM natin. Now, ito ulit yung mga tanong nila. Sir, may expiration ba yung eligibility ng NAPOLCOM? Wala po. Hindi po na-expire yung eligibility ng NAPOLCOM. But, pag lumagpas ka na ng 30 or 36, yan, 36 up, hindi mo na rin ito magagamit kasi hindi ka na naman pwedeng pumasok sa PNP. Kaya hindi pa na-expire yung pagkapasa nyo, yung certificate of passing ninyo, pero yung edad nyo, pag lumagpas na kayo ng 36, hindi nyo na rin pwede magamit yung NAPOLCOM eligibility ninyo. Bakit? Kasi hindi naman kayo pwedeng mag-apply sa kapulisan natin. Kasi hanggang 30 years old lang yung tinatanggap sa pulis. Pero may iba na natatanggap yung 31 to 35, pero merong requirements. Ano ba yung requirements? Dapat meron silang skill. Okay? Meron silang waiver kasi na binibigay and dapat may katumbas na skills yan. Sir, bukod sa PNP, saan ko pwede gamitin ang eligibility ko? As far as I know po, yung NAPOLCOM eligibility is for police lang po talaga. But, if you tend to apply other bureaus, syempre, magandang credentials na rin na napasa mo yung NAPOLCOM exam. Okay? Napakagandang ano na yan. Dagdag puntos na yan sa'yo. Matagal ba dumating ang eligibility pag nakapasa na ako? Yes po. Depende sa lugar. Okay, depende pala sa lugar. Sa akin kasi almost 2 years umabot sa akin yung eligibility ko. Pero worries no more. Bakit? Pwede naman tayong kumuha ng certificate of passing. Ano ba yan? Para lang din yung eligibility certificate. Kaso lang, yung certificate of passing natin, doon natin makukuha sa NAPOLCOM regional offices. 150 pesos lang ata if hindi ako nagkakamali. And yung 150 pesos na certification is pwedeng mo nang gamitin kapag mag-a-apply ka ng police. One time nagamit ko yan kasi dati nag-apply ako sa PNP and pinresent ko is yung certification na passer ako ng NAPOLCOM. And the good thing, inuuna talaga nila kapag NAPOLCOM passer ka. Sinabi nga nung recruitment, ito maganda to, NAPOLCOM passer. Talagang inuna nila yung sa akin.
Right? Oh, talagang may advantage. Napolcom passer ka na, tapos may civil service ka pa. Di ba? Napakagandang credentials na yan sa'yo. Next, examination date and filing process. So, ito, yung ano natin, trending natin ngayon. Sir, good eves, pwede ba ako mag-exam kay 27 ako? Yes po, pwede po. May panahon pa, Sir Michael. Oo, hanggang 30 po. Sir, walang page sa Napolcom Region 11. Meron, okay. Oh, parang yes sir Rico, parang deactivate pa yata yung page ng Region 11. Okay, pero meron naman tayo, di ba? Yung na-post ko sa ano natin, private group natin, kung saan niyo pwede mag-follow. Pwede po yun. So, date and time ng examination, PNP entrance exam is on November 24, 2024. So, from 8 to 11 a.m. Take note of the date, November 24. Ito lang ata yung Napolcom, yung may pinaka-maikli na preparation so far. Kasi yung civil service natin, ano yan 2 months, 3 months. Yung mga board exams natin, ilang buwan. Pero itong Napolcom, halos 1 month lang. More than 1 month lang. Hindi pa nga kasali yung filing process eh. Kapag antayin mo talaga na approve ka na, hindi ka na makakapag-review. Diba? Tignan nyo naman. Yung schedule of registration natin is from October 7 to October 11. Pero, meron pa silang processing ng application. Means, after nito, October 8 to November 6, saka mo pa malalaman kung makakapag-take ka ba ng Napolcom. Okay? Pero, isa lang yung ma-assure natin. Basta, meron kang mga requirements and walang sabit yung requirements mo, hindi mo na kailangan maghintay ng October 8 to November 6 bago ka mag-review. Kasi, biruin mo, kung November 7 ka na mag-review, so ilang araw na lang yan. Diba? Parang final coaching na yan agad. Pwede po ba diploma lang or need ng TOR po, sir? Okay. Pwede po. Yes, pwede po. Pwede po diploma lang. Okay, so ito naman yung mga examination centers natin. Okay, we have sa NCR, meron tayong 3, sa Cordillera, meron tayong 2. Okay, pakitignan na lang po kung saan sa inyo. Sa amin kasi is, I am from Region 10. So sa amin is Cagayan de Oro and Iligan. Tingnan nyo lang kung saan kayo pwede mag-file. Ito pa yung mga lugar or syudad kung saan kayo mag-exam and saan kayo mag-file. Sir, paano ba bukas? Ano ba yung kailangan namin gawin para makapasok sa Napolcom online scheduling system? I mean sa Napolcom exam. So meron tayong tinatawag, sir, ma'am, na NOS or yung Napolcom online scheduling system, NOSS. So ito, please kindly take note po for this one. If you have notebook and ballpen, please take note of the link. Bukas ng alas 12, bubuksan ni Napolcom yung link. Bukas ng alas 12. So, sir, ma'am, i-search nyo po itong napolcomnores.org. Okay? Wait lang. Ano natin? Ito napolcomnores.org. I-search nyo po yan. Wait lang. Nakikita nyo ba? Nabawasan nyo ba? Wait lang . Okay, so i-search nyo po Okay, i-search ko muna. Visit the napolcom-knowledge.org. Type nyo po lang yan sa ninyo, sa browser ninyo. Mas maganda po gamit nyo is laptop or computer. Bukas. 12 noon po, 12 noon. 12 noon po yan bukas. Okay, yung iba kasi, mapupunta pa sila dito sa www.napolcom.gov.ph. Then, after nun, click nyo po yung napolcom-knowledge.org. Pero mas maganda if direct na kayo dito, napolcom-knowledge.org. Sir, ma'am, asahan nyo bukas ng alas 12, talagang sobrang maglalag yung yung site na yan. So, talagang paunahan lang. Kung nasa bukid kayo or nasa remote area kayo, kung talagang gusto nyong makapag-take ng Napolcom, bumaba kayo sa lugar na kung saan malakas ang signal. Kasi yan talaga yung kailangan natin. Tandaan natin na may limited slot po kada region. Hindi
open slot yung Napolcom natin. May cut-off yan kung ilan lang yung pinapatake nila. Kaya mas maganda malakas yung signal ninyo. That is kung talagang interesado ka, di ba? Sir, malayo lang sa amin, sir. Sir, ano ba? Hindi para sa'yo yan. Di ba? Talaga, kung gusto natin, maraming dahilan. Kung ayaw natin, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Mahanapan yan. Okay? Tandaan nyo lang ha, visit nyo po, or ngayon, pwede kayo mag-update ngayon na polcom-norris.org. Mapapansin nyo is wala pa. Hindi pa yan open. So, bukas po ng 12 noon, mag-open yan. Alright, so, after makapasok nyo sa Norris, click yung may register here dyan, and mag-create kayo ng account. Lalo na sa mga wala pang account, sa mga first-time taker pa, yung mga nag-1 kanina. Okay lang, lalo na kayo, mas kailangan nyo yung malakas na signal kasi mag-create pa kayo ng account habang yung mga pang second take naman, hindi na sila mag-take, gumagawa ng account kasi meron na sila nun. So, yung mga first time lang po. Then, may proceed. And, may mga form na kailangan yung pilapan para sa personal information nyo. So, ma'am, talagang pabilisan yan. Ito isang technique, pinagbabawal na technique. Gamitin nyo yung mga jowa nyo, kung ilan yung jowa nyo, kung meron kayong jowang 3, meron kayong jowang 2, gamitin nyo po sila. sa atin lang to marami kasi yung mga galit kapag in-expose natin. Pero ito yung ginawa ko. Nagpatulong ako sa sa mga kaibigan. 3 cellphone yung gamit namin. Tapos inopen namin yung napolcom-norris.org. Pero yung nag-a-apply is ako lang. Para talaga mas sure na meron tayong slot. Okay? And, siyempre, pag kayo, tigta 3 kayo, tapos ilang kayo magpa-file, wala nang slot yung iba dyan. Kunwari, sir ma'am, pag ikaw, na send mo na yun, na proceed mo na, yung dalawa, huwag nyo ipa-proceed. Para naman meron tayong slot sa iba. Pero, para naman yung civil service yan. If ever, redundant or 3 yung appointment mo doon, i-delete naman yun nila and papalitan nila ulit ng bagong slot. Okay? Gamitin nyo po yung mga 3 cellphone, 4 na cellphone. Depende na yan. Diskarte lang yan. Diskarte lang talaga yan. Tapos meron kayong select region, submit the scanned copies of the requirements. Okay, dito ako nahirapan dati yung scanned copies ng requirements natin. So, di ba, required tayo ng ID, valid ID. So, ngayon pa lang, dapat nakasave as PDF nyo na yung ID ninyo. Dapat naka-PDF na yung ID ninyo. Kasi i-upload yan bukas Kung hindi ka pa nakapag PDF file ng IDs mo, so bukas ka pa mag-scan, malamang pagbalik mo sa browser, wala ka ng slot. Ubus na yung slot. So, as of now, mabuti na lang talaga, nakikinig kayo ngayon. Scan copies nyo na yung valid ID ninyo. Sir, ano ba halimbawa ng valid ID? Ang sinasabi doon, wait lang, tignan natin yung memorandum nila. Para hindi tayo maligaw. Valid ID, yan po. Valid ID with birth date lang naman po. Okay? Sir, paano mag-create, sir? Madali lang yan, Sir John Joseph. Bukas po, pag open nyo ng Napolcom-Norris, meron po yung link na create account. Okay, madali lang po yan. Sir, sir, di mag-online registration, pwede ba? Hindi ako sure, Sir Ed Fulton, pero meron dating walk-in, pero sa kasagsagan ng kasi yun pandemic. Ay, hindi. Sorry, hindi pandemic yun. Before pandemic. Pero ngayon kasi medyo stricto na tayo sa mga social distancing na kasi. Hindi ako sure kung meron bang walk-in. Pero malay natin, di ba? Sir, good age. Pwede pa ba ako mag-exam kahit 27 ako? Yes po, pwede po. Okay. Sir, kailangan po, sir, naka-PDF yung ID. For that, sir, ma'am, hindi ako sure pero kailangan yung mag-save ng PDF. And syempre, meron din kayong naka-JPG or yung image lang, na picture lang. Baka pwede lang din yun. So, dalawang format lang. PDF and picture. Para kung kahit saan doon ang tatanggapin nila, at least may backup na kayo. Other requirements, sir, na i-attach online. Tignan ko muna. School ID, sir, ma'am, hindi po pwede yung school ID natin kasi naka-indicate to is yung mga valid government ID lang po. Wait lang babasahin ko muna yung requirements for filing.
bukas ng alas 12. Baka may nakaligtaan ako. Hindi nyo nakita sa screen kasi nasa computer. Wait lang. Saan ba yun? Bukas ang i-upload nyo is, one valid ID lang. Government issued ID with applicant's date of birth. So, meron sila example, yung national ID, passport, postal, driver's license, PRC, ganun. Pero, baka meron ditong mga PRC passer na, baka meron ditong mga criminology passer, mga Sir ma'am, isang hack na naman po. Huwag nyo pong i-upload yung PRC IDs ninyo. Bakit? Kasi hindi kayo patake nila ng exam. Bakit? Kasi may eligibility na kayo. Ginawa itong NAPOLCOM exam para doon sa mga wala pang eligibility. So, kung meron ka ng eligibility, tapos mag-take ka pa ng NAPOLCOM, dagdag ka lang sa slot nila. Kaya, another life hacks, huwag kayong gumamit ng PRC. Sa atin lang yan 12. Kailan ba ito mag-start? Wait lang. 12 noon Sinabi ko na 12 noon po, 12 noon. Note, online registration will start on October 7 at exactly 12 noon. 11:59, 11:57, 11:58, 11:59, dapat nakatutok na kayo sa link na yun. Talagang paunahan yan, sir ma'am. And siguro malate ka lang ng 5 minutes, wala na. Hintay ka naman, refresh mo naman mamaya, bukas ulit. Talagang paunahan yan. Pwede po ba yung 1 by 1 pick is nauna yung sa name tag is last name? Hindi po, Ma'am Sel. Kasi meron talaga sa announcement nila na dapat first name, middle name, and last name po. Wala pong birth date sa PRC ID, sir. Meron po, Sir Jess Meron pong birth date yung PRC natin. Wait lang. Kasi meron din naman sa example nila yung PRC dito Sir, passport size lang po ba need or pati 1 by 1? Ang sinabi nila dito, passport size. Pero para makomportable yung utak mo, lagyan mo na lang din ng 1 by 1. Sir, after po ba makapipila, padapindot na po yung finish, kailangan po ba screenshot yun, sir? Meron po silang save, meron po silang download, pero mas maganda if nag-screenshot ka na rin. Para mas maganda. Okay. Ano pa ba yung mga applicable na IDs na pwede po dito? Any government valid ID, sir. Driver's license, voter certification, ano pa yung, basta yung kanina, postal ID, ganun. Next. Okay, ito pala. After nyo, maklik itong finish button, you will receive a notice indicating the date of the face-to-face appointment. Okay? After nyo kasing maklik yung finish na yan, meron kayong notice. At yan yung dadalhin ninyo sa pagpunta nyo sa regional office. Alright? Ito. Sinabi nila, and have the same screenshot and printed. Okay, kailangan nyo pong i-screenshot yon and kailangan nyo pong i-print. Either sa ganyan. Print nyo po or screenshot para pwede nyo dalhin doon. Pero para sure, i-print nyo na lang po. Kasi mahirap naman kung sa na kayo, original office, pag sinabi nila, kailangan i-print. So, saan ka pa? Aalis ka lang ulit. Mag-ano ka naman, magpiprint ka naman. Para isaan na lang. And ito pala, careful po sa susuotin natin tuwing pupunta tayo sa NAPOLCOM office. Dapat naka-formal attire tayo. Dapat naka-t-shirt and naka-maong, tapos naka-sapatos and naka-tuck-in dapat yung t-shirt natin. Regarding naman sa kulay ng t-shirt, I don't know if nire-require ba nila yung white. Pero sa akin dati, hindi naman ako nag-white. Pero para sa ikabubuti ng isipan ninyo, mag-white t-shirt talaga kayo. Naka-tuck-in, tapos naka-maong. Sir, pwede pa ba office attire na sa peak with name tag o need white shirt? Need ng white shirt po, Ma'am Sel, and white background. Sir, pwede po sir pakita ng sample scanned copy sa PDF? Wala po akong sample, sir. Wala po akong sample Ano lang, edit nyo lang yan, sir. Sa, di ba, picturean nyo yung IDU yung front. Tapos picturean nyo rin ulit yung back. Copy nyo sila sa Word. I-save as PDF.
Yun. Next. Application procedure. Diba? Ito yung sinabi natin kanina na notice generated after registering online. Diba? After nyo maklik yung finish button, meron kayong parang appointment date. No? Pwede yan printed or electronic copy. Pero yun nga, para sa kabuti ng isipan ninyo, mas maganda i-print lang yun. Okay, next is to color recent passport size photo. So dapat hindi black and white yung photos ninyo. Dapat naka-colored recent passport size photo kayo. White shirt and white background. Guys, sir ma'am, napaka-stricto ni Napolcom, napaka-sensitive din Napolcom when it comes sa mga requirements nila. Para hindi kayo mapagalitan, para hindi kayo magpabalik-balik ng ulit-ulit, sundin nyo na lang po. White shirt and white background with ito yung format niya. Dapat first name, middle name po, hindi po middle initial. First name, middle name, and last name. Dapat yan yung format. Alright? Naka-caps lock po yan. Caps lock po. Halimbawa, James, ano ba yung ni James Reid? Hindi ko alam. Gumamit na lang tayo. Halimbawa, Jomar Andaltiman. Yes po, yes. Ito si Sir Jomar, natin, passer na natin to. So, katulad din po nung dati na pag-file ang mga requirements, sir. Yes po. Sir, good evening. Tinatanggap po ba yung Certificate of Appreciation? Hindi po Certificate of Appreciation, Sir Alex, yung Certificate of Graduation po. Nasa registrar's office lang yan. Huwag kayong mag-alala, hindi nyo pa naman yan kailangan bukas eh. Doon nyo na yan kailangan sa actual na pagpunta nyo sa Napolcom. So bukas, ang kailangan nyo bukas is yung scanned copy ng valid ID ninyo. Okay? Ito ulit, number 3, na dadalhin nyo sa office nila, one valid government issued ID with applicant's date of birth. Tandaan natin na kung ano yung ginamit nyo sa pag-online appointment, ano yung gagamitin nyo bukas, dapat din yung ID na din na yun, yung dadalhin nyo sa Napolcom office. Third, pwede po ba picture ang requirements na diploma or TUR? Dapat printed po, Ma'am Glyza, yung requirements niyo, yung diploma or TUR, dapat printed and authenticated po, authenticated copy po. Okay? And ito naman, kailangan nyo din dalhin yung original copy na yan dun sa Napolcom office. Hindi naman nila kukunin yung original eh. Titignan lang nila. Sir, may time po ba yung pag-open ng link bukas? 12 noon po, 12 noon. So mga 11:58, 11:59, dapat naka-monitor na kayo. Next is the photocopy. Present the original or certificate. Ito yung tanong. Photocopy. Present the original or certified copy of any of the following. So binago na pala. Sa amin kasi dati, walang any na nakalagay. Sa amin dati is certified copy of the following. Mabuti na lang ngayon, meron ng any. So, kahit saan daw, kahit alin daw sa tatlo na yan. Kung meron kayong TUR, pwedeng TUR lang. Kung meron kayong diploma, pwedeng diploma lang. Kung meron kayong certificate of graduation, pwedeng lang yan. Pero marami sa atin dito na kakagraduate pa lang. And for sure, wala pa kayong TUR, wala pa kayong diploma. Ang solution natin dyan, ito yung magandang balita na sinasabi ko, pwede kayong humingi ng certificate of graduation sa registrar's office ninyo. So, hindi na yan aabutin ng ilang araw siguro, baka lang yan, ilang minutes lang yan. Ipapaano ka lang yata, yung clearance, yan lang yung gagawin mo. And si registrar, yung magbibigay yan sa iyo. Authenticated po ba dapat ang diploma? Yes po. Oo, authenticated kasi meron dito certified copy, certified true copy. Saan ba sir? Saan ba kami sir pwede magpa-authenticate? Doon sa school nyo mismo, sa registrar mismo. So bukas, kung wala pa kayong requirements nito, pero advice ko, sir ma'am, Tuesday na kayo pumunta sa school para bukas mag-prepare muna kayo sa online appointment. Okay? So, pagpunta nyo sa Martes, mag-request kayo nito. Ma'am, meron ba kami TOR, diploma, sasabihin nila. Tapos sir, hindi pa yan agad-agad ibibigay. Ipaprocess pa yan. How about ma'am yung certificate of graduation? Yan, syempre. Mabibigay namin yan sa'yo. Meron lang kami clearance na papipirmahan. Pero iba-iba yung natin, registrar's office natin. So after mabigay sa'yo yung certificate of graduation, i-photocopy mo.
Tapos balik ka ulit sa registrar. Ma'am, pwede pong certified true copy nito. Yes sir, pwede po sir. Magbayad ka lang sir ng 10 pesos per page. Magbayad ka ng 10 pesos. And babalik sa'yo yung original and with certified true copy. Scan of valid ID. Yes po, scan lang po ng valid ID. Dapat back-to-back, Sir Ernesto. PhilHealth, yes, pwede po yung PhilHealth natin. May signature ang passport size na ID, sir. Wala po. Wala pong nilagay na signature. First name, middle name, and last name lang. Dapat naka-caps lock. Sir, hindi po ba ipapasa yung TOR diploma sa online? Hindi po, Sir Harold. Sa pagkakaalam ko, hindi po. Kasi yung sinabi nila, ang kailangan nyo lang i-upload ay yung valid ID ninyo. Pero kung hindi kayo komportable, pwede nyo i-scan din yung TOR ninyo or yung diploma or yung certificate of graduation, pwede nyo i-scan yun. Para kung kailangan nila, hanapin nila, hindi may ma-upload kayo. Mas maganda yung handa tayo. Diba? Kung ano yung gusto ng isipan natin, kung ano yung nakakapagbaghaba, gawin natin. Alright? Give it lang. Masyado ba tayong mabilis? And of course, ito. Sir, ano ba yung one legal size envelope with 21 pesos worth of mailing stamp? Dati, hindi ko din alam to. Bata pa kasi ako dati. Ngayon, medyo bata na lang. Ito po ang one legal size envelope with 21 pesos. Hindi po ito, at itong stamp, hindi po ito katulad ng mga stamp natin. Diba yung nabibili natin na tag 30 pesos, tag 15 pesos, yung mga documentary stamp. Ito yung mali ko dati. Pumunta ako sa Napolcom office namin. Tapos may dala akong legal size na envelope. Tapos doc stamp. Nangyari, hindi tinanggap yung requirements ko. And good thing na lang kasi may nagbebenta o yung mga guard na andyan sa Napolcom, meron silang binebenta na ito, one legal size envelope with 21 pesos worth of mailing stamp. So wag na po kayong mag-alala, lalo sa mga malalayang lugar pa, wag kayong mag-alala kung saan ba kayo makakabili nitong one legal size envelope with 21 pesos stamp. Kasi meron na po yan sa regional offices ninyo, pati yung mga index card, yung mga ganun, huwag nyo nang i-prepare yon. Ang kailangan nyo lang i-prepare is itong 400 pesos na examination fee. Okay? Sir, tanong lang po, passport size lang po ba kailangan? Yes, sir. Yes, Sir Joe, passport size lang po ang kailangan. Sir, doon po sa picture, pwede po ba yung business attire? Hindi po pwede business attire. Tandaan natin na dapat naka-white shirt and white background. Sir, ako po may diploma, wala na po ba problema? And pwede po ba ipascan yung passport size picture kasi nauna po apelido ko doon. Ma'am Mary Rose, magpa-picture na lang po ulit kayo ng passport size nyo. Na dapat nakauna yung first name, middle name, and last name. Meron kayong TOR diploma. Dapat din, ma'am, meron kang certified true copy niyan. Dapat bumalik ka sa school. And ma'am, sabi ni Sir Jerome, magpa-certified true copy daw ako. Bibigyan kanila ng certified true copy. I think tag 10 pesos kada page niyan. Tapos dalhin mo, syempre, dalhin nyo sa Napolcom yung original and yung photocopy. Sir, ano lang po, computerized name tag po ba? Yes po, computerized po. Hindi po, yung e-bill ID natin is hindi po considered na valid ID sa lahat ng transactions. Kasi yung e-bill ID natin, di ba yan yung digital version ng PhilHealth. Hindi po yan pwede. So, pwede lang po is yung voters ID. And for sure, ma'am, yung natin, police clearance. Pwede yata yun. O yung NBI, ganun. Pero yung e-bill ID, hindi ako sure. Paano po, sir? Sample ng name ko. Juan III. Ano lang po, Sir Ernesto? Dapat Juan Cildera de la Cruz III. Ganyan po. Kasi ako, Jerome D. Abao Jr. Parang usual name lang talaga natin. National ID po na printed, hindi ako sure sa national ID na printed. But since kung hindi pa kayo nabigyan ng national ID, baka pwede na yan. Pero, sa ikakapag ano ba yan? Kapoy mo din matagalog, no?
para sa ikakatahimik ng mga isipan ninyo, mag-provide po kayo ng ibang valid ID. Kung hindi kayo sure sa national ID nyo na printed, dapat mag-provide kayo ng ibang ID. Alright? National ID, yes po, national ID pwede. Pero yung national ID po na yung printed, hindi ako sure. Malay natin, mali ako. Pero kung mayroon kayong ma-provide na ibang ID, mas maganda. TIN ID, yes, pwede po ata yung TIN ID. Di ba meron, basta ang sinasabi nila is government ID na may birth date nakalagay. Yung name ko po, okay, kung yung name nyo sa PSA kasama yung dati, so, hindi ako kasi sir, Jerome Jr. din kasi ako eh. Nilalagay ko lang doon. Ito sir, Ernesto, mas magandang solution para sa'yo. Gumawa ka ng Ernesto Dabo Frugoso III and meron ding Ernesto III Dabo Frugoso. Okay? Okay. Para para makapag-proceed na kayo po dyan. Next. Sir, yung TOR po na board purposes, pwede po ba gamitin for requirements? Yes po, pwede po yung kung for board examination purposes. Ginamit ko dati for employment purposes. Pwede din po yun. Sir, yung TOR ba? Yes po. Ulit na pala. Sir, yung TOR ba na gamitin sa board exam ay pwede rin gamitin sa program? Yes po. Police clearance, pwede po ba? I think, Ma'am Rose, and pwede po siya. Hindi lang ako sure Sir, pwede po ba ipapotocopy na lang yung TOR diploma? Sinabi kasi nila dito, ma'am, is photocopy. Okay. Pwede pala yung photocopy kasi photocopy or certified copy. Okay. Pwede yung photocopy natin or mas maganda yung certified true copy of any of the following. Basta, madala nyo niya, ma-present nyo lang yung original ninyo. TOR, ipapotocopy nyo, tapos dalhin nyo yung TOR na original sa NAPOLCOM office. Sir, ano po yung two-color recent passport size photo? Isa lang po ibig sabihin yan. Dapat hindi naka-black and white yung picture ninyo. Okay? Pero kung black ka, tapos white background, pero nakita na yung color ba ng mukha natin na hindi yung inedit, di ba, na black talaga yung background natin. Yun yung bawal. Dapat natural, sorry for the word, dapat natural lang po. Natural color yung passport size natin. Hindi po edited na ginawang black on white, di ba? Kapag pinapa-xerox natin. Sir, wala po kaming ibang kulay, black and white lang po meron. Hindi po 'yon pwede. TIN number ID, sir. Yes po, TIN. Pwede po 'yon. Paano sir kapag expired driver's license, pwede po ba gamitin sa NAPOLCOM yun as valid ID? Hindi na po yan valid ID ata, sir, pag expired na. Okay na yan, Ma'am Mary Rose. Original po lahat ng TOR diploma. Pwede ipapotocopy nyo lang tapos dala nyo doon. Magpupuyat sana ako ngayon, 12 noon pa pala. Nako, tapos bukas ng magpupuyat ka ngayon 12 AM, tapos bukas ng 12 noon tulog ka na. Sir, kapag diploma lang meron, pwede lang po. Pag diploma meron, pwede po. Sir, pag napapasa ako sa NAPOLCOM, pwede agad mag-lateral entry. Grad po ako ng IT. Sir, hindi ako sure about that. Hindi ako sure about John Sir Nico. But, syempre, during sa review natin meron tayong mga kasamang police na magla-lecture. Let's ask that question sa kanila. Hindi ako sure, sir, sa lateral entry. Kasi yung alam ko sa lateral entry is yung mga board passers talaga. Yes, pwede po. Certificate of graduation. Yes po. Next, ito yung coverage exam. Siyempre, meron na pag-usapan natin yung file, paano yung pag-file. Dito naman sa coverage ng exam. Sa mga bago pa lang, ito po yung coverage natin na we have 4 competencies: the general information, verbal reasoning, quantitative reasoning, and the logical reasoning. Ito NAPOLCOM natin, kung tutuusin, mas pabor ito sa mga criminology students or graduates. Bakit? Kasi na-discuss na nila itong criminal justice system, social awareness, and ito value judgment, values, PNP laws. Siyempre, alam na nila yan. Ito na lang yung kailangan nila pag-aralan pa masyado: verbal reasoning, quantitative reasoning, and logical reasoning. Okay? Pero, sir, ma'am, kapag clean ka, huwag kang magpa-kumpensa na hindi ka na magre-review. Kasi alam mo naman yung general information practice natin.
So, tandaan natin na yung general information ay isang competencies lang. Kunti lang yan. Sa 150, nasa 35 to 40 questions lang yan. Yung general information na yan. So, paano ka magkakapasa sa exam kung hindi mo napag-aralan itong tatlo na ito? So, hindi ka dapat magkumpensa na dahil 4K clean ka, hindi ka na masyadong mag-aaral dito sa general information na to. Bagkos, mas mag-aaral ka talaga sa general information uprightness. Kasi, ito yung age mo eh. Ito yung, kumbaga, ito yung kalamangan mo para mapasa yung exam. Diba? So, aralin mo ulit yung general information, mag-aral ka sa verbal reasoning. Ito, pinakamaraming tanong na kinukuha nila is about sa logical and verbal reasoning. Yung math natin, kunti lang po. Yung verbal and logical reasoning po. Yan po yung may pinakamarami. Okay, sir, kailangan po ba gumawa ng account sa Napolcom para mag-access bukas lang? Yes po, kailangan po gumawa, sir, ma'am. Pero bukas pa po kayo makakapagawa. Okay? Madali lang yan, madali lang yan. Next, okay. Kami pala sa class na nag-offer kami ng mga Napolcom review. Bakit hindi ko alam bakit nasali. So, wala na tayong mga masyadong katanungan, no? Wala na tayong mga masyadong katanungan. Sir, pwede po ba police clearance sa valid ID? Sa pagkakaalam ko, Ma'am Risen, pwede po. Pero kung meron kayong mapoprovide na ibang valid ID, mas maganda. Sir, paano po ba gumawa ng account sa Napolcom? Na-discuss na natin yan kanina, ma'am. And balikan nyo lang po ulit kasi may review naman tayo nito. Sir, 12 a.m. ba ang link? 12 noon po, bukas pa po alas 12. Sir, paano mag-avail sa inyo na Napolcom reviewer? So, message ka lang po sa amin, sir. Sir, po, ilang questions po kaya? Nasa 40 items na po yan. Okay, ito Ito yung isang sample ng mga Napolcom questions na lumabas ito dati. And since marami tayong mga bagong takers pa dito, mas maganda, i-test natin sa inyo kung kaya nyo ba sagutan ito. Okay, ito. Okay, masyadong maliit. Masyadong maliit. So, hindi nyo ata ito nakikita eh. Nababasa nyo ba o hindi po? Sir, pasang average mo na Napolcom, 70% lang po. Pinakamababa. So, I think hindi nyo nakikita. Basahin ko na lang muna. Related items, number 21 to 25. Pagtsagaan nyo lang muna ito. Jubert, 28 years old, work as a staff in a marketing office for cars, spare parts, and accessories. He has just completed his month probationary period and is now a regular employee. He is fully aware that with his regular status, he is assured of security of tenure and has certain privileges under the law. He is required to work 40 hours a week and may qualify for promotion based on company rules. Now, Zubert knows that he needs to comply with minimum efforts in whatever issue assigned to him. One morning, while he was checking the display counter, his supervisor called him and assigned to do another task outside the company premises. He was very displeased. His job description only requires tasks or assignments within the company premises. So kung ikaw si Gilbert, ito yung tanong. Paano, how would you best handle the situation? Comply, after all, you are staff in the company. Pwede kasi staff ka lang. B, tell your supervisor to wait until your display counter task is done. Yes, pwede rin, di ba? C, obey because it could be a test of your traits as a good employee. Pwede rin. Ask your superior, why should you be the one? Hindi na yan, pwede. Itong tandaan natin ito yung alam ko sa tanong na ginagawa ng mga examination provider. Meron talagang obvious na dalawa mali dyan. So, goal natin, second goal natin, syempre first goal natin is to identify ano yung correct answer. But second goal natin is identify ano yung dalawang obvious na mali doon. Kasi meron tayong tinatawag, di ba, na elimination technique. So, i-apply natin yung elimination technique sa exam. Di ba? Napaka-useful po ng elimination technique. Lalo na kapag nagamit nyo ito ng tama. Okay, so maraming sumasagot ng number 1. Tignan natin kung tama ba yung number 1. A and C. Tama ba si A and C? Hindi. Dito pa tayo. Ask your superior why you should be the one with the others who can do the job. Now, sa process of elimination, sir, ma'am, alam naman natin na si D and A is mali. Okay? So, lahat na may mga D and A dito, remove din natin. Diba? Eliminate natin agad sila. B and D, merong D, mali na yan. Sabi ni Sir Jerome. Number 3, A, mali din yung A.
Bakit? I-accept mo ba? Ba't demand ka ng aircon? Sino ka? Sino ka dyan? A and D. Comply. Tapos, mag-ask ka naman na comply tapos hindi mo comply, di ba? Parang conflict. So, A and D wrong. And lalo number 5, wrong. Lahat. Wala na tayong ginawa na masinsinang understanding sa tanong na to. But the questions are the choices itself revealed kung ano yung tamang answer. Okay? Next. So, assume that Jobert complied with the order of his supervisor. He was supposed to pick up some car accessories which are bulky and seem too heavy for him. He also had to wait for the person to give him the clearance or go signal for the release of items. Finally, at 4:45 p.m., the person released the items, but he needs at least 30 minutes to travel back to his office. He thought that by this time, the office must have already closed. He wanted to call his supervisor, but he did not have his number. So, ano yung sagot nyo for number 22? Kung ikaw si Jobert, ano ba yung magandang gawin mo sa sitwasyon na yan? A, bring the items home, then bring them to work the following morning. Pwede, di ba? Kasi 30 minutes na nag-close na yung office nyo. Kailangan pumunta ka pa sa office, i-close naman yun. Pwede si number 1. Number 2, bring the items and request that it be deposited at the guard. Keeping, pwede rin. 3, plead to the releasing person that I will just return for it the following day so I could first report to my supervisor today. Very wrong si number 3. Observe natin time check 4:45. So, kapag mag-travel siya, mga 30 minutes pa yung kailangan niya. Madala niya or hindi niya madala yung accessories na yon, malalate na siya. Okay? So, number 3 is void. Null, hindi na yan pwede. Number 4, plead to the responsible person to release the items, just have them safe, keep for the night for pick up early tomorrow morning. Pwede rin yan, number 4. And number 5, leave before the releasing person would arrive in return to office and tell the supervisor that I could not wait because it's almost dismissal time. Mali si 5 and 4, parehas lang sila ni number 3. Tandaan nyo dito, meron ng 4:45 na oras. And at least 30 minutes pa. Closing nila is siguro mga 5 p.m. So, either dito, hindi niya dadalhin yung accessories, talagang late na siya. So, pinakamaganda natin dito, dahil late na siya, bring the items and request that it be deposited at the guard for safekeeping. Kasi mo dadalhin mo sa bahay, syempre hindi mo mapapatunayan sa supervisor mo na bumalik ka talaga sa office ninyo. But kung dinala mo sa office ninyo, deposited sa guard, syempre may logbook ka doon and mananote doon kung anong oras ka nakabalik. Okay, so pinakamabisang sagot natin is number 2. Alright, so kuha nyo naman lahat. Napakadali lang pala sa inyo yung NAPOLCOM exam natin. So hindi nyo kailangan mag-avail ng mga online reviews dyan. Next, early the following day as you read the biometrics machine, your supervisor shouted at you, demanding update of the task assigned to you. Now, several others were there. To you, it was an embarrassing situation. So, di ba, pagpunta mo doon, nagpila ka para sa biometrics, tapos sinigawan ka ng supervisor mo. So, ano ba yung gagawin mo dyan? Ano ba yung pinakamainam na gawin natin? A, ignore your supervisor for now para ma-avoid mo yung embarrassment. Siyempre, na-embarrass ka na I-ignore mo pa ba? So, may embarrass dyan. So, wrong na agad si letter A. Diba? So, again, punta sa options, lahat na may A, and unfortunately, isa lang yung may A dyan. So, remove natin number 1. Explain your side in a rather loud voice so he could hear. That is wrong also. Diba? Meron tayong good manners and right conduct. So, remove na natin si number 2 and number 4. We left with number 3 and number 5. Alright? Next. Tell him to go to his office and that you will just follow after timing in. Pwede talaga, pwede sana si letter C. Kaso lang, na-remove na natin si letter C kanina, di ba? B and C, hindi pwede. Conflict si B and C. Explain mo ba your side? Tapos, pupuntahan mo rin na, follow ka. So, wrong na yan. Automatic, remove na yan. Get out
of the line, approach him and explain your side in a gentle manner. That is the correct answer. So, number 3. Nako, galing ng mga bata to. Next, number 24. So, last 2 questions. The supervisor angrily shouted at you and instructed you to see him in his office immediately. Kung ikaw si Jubert, how do you best handle the situation? Leave the line, go home, and file for a sick leave? Ako matampuin pala yung Kuya Jubert natin. Next, remain in your line, time in, then see him in his office. Okay, pwede. Number 3, remain in your line, time in, and go home, hindi in your computer. Ano ba yan? So, si number 1 and number 3, automatic i-remove na natin yan, ha? Saglit lang. Number 4 option, go straight to the front line by passing others. Hindi din yan pwede. Pero mas maganda yan kumpara kay number 1 and number 3. So next, number 5, leave the line, go straight to supervisor's office and time in later. So may pagpipilian tayo, number 2 or number 5. The supervisor, ulitin natin. The supervisor angrily shouted at you and instructed you to see him in his office immediately. If you were Jobert, how do you best handle the situation? Take note of this, immediately. Okay? So, ano yung tamang sagot ninyo? 5 or 2? Nako, meron nang magkakaiba yung sagot natin. 5 or 2, 5 or 2. Okay? Now, best option natin dito is si option number 2. Pero sir, sabi kasi dito ng supervisor is immediately. Now, bakit number 2 yung best option natin? Dahil sa professionalism. Tandaan natin na ilagay nyo yung sarili nyo sa sitwasyon na kayo dapat mismo. Ano ba yung i-examan mo, NAPOLCOM exam? Para saan ba yung NAPOLCOM exam? Pagka-police. Ano ba yung police? Government offices. Ano ba yung sinusunod nila? Code of Conduct and Ethical Standard. Ano ba yung meron dyan? Meron tayong professionalism. Diba? Abided tayo ng batas. Hindi tayo basta-basta lang pumapasok sa opisina na yan. Okay? So, professionalism. Jobert follows a company procedures by clocking in first, which is napaka-importante para ma-maintain ang kanyang attendance record. Now, it is also, aside from professionalism, it is also his responsibility. Diba? By timing in first, pinapakita lang ni Jobert na sinusunod niya yung tamang proseso para i-address yung issues na yun. Okay? And, syempre, sinasabi naman dito na remain in your line, time in, then see him in his office. Diba? Meron naman. So, immediately, after mong maka-time in, punta ka agad sa kanyang office. Kaya yung tamang sagot natin for number 24 is 2. Tama si Sir Anthony. Need mo mag-time in muna kasi trabaho mo yon, kailangan on time ka pa rin. Diba? Next, last question. So, dapat dito perfect na ngayong lahat. Assume that Jobert requested the releasing person to keep the item for safekeeping overnight, ready for pickup today. Now, he was scolded and instructed to go pick up the items and bring them to office by all means. Ako, demanding pala. He hurriedly went back as instructed. Unfortunately, they are indeed bulky and too heavy to carry, so he decided to take a grab car because taxis rarely passed in the area. Upon reaching his office, he reported to his supervisor about his grab car expenses to be reimbursed. But his supervisor told him that he has to bear the cost due to his inefficiency. Nako, kung ikaw si Jobert, ano ba yung gagawin mo? Accept. Anyway, money can be earned in due time. Yes, pwede. Itong approach na ito, yung accept is, pwede siya, pero hindi masyadong pwede. Gets nyo? So, letter B, accept but refuse any other task. Mali na agad si letter B. Okay, hindi na yan pang professional response. Tandaan natin na when answering situational questions like this, we must put ourselves as a professional being. Okay, kasi nag-a-apply tayo, kasi nag-take ka ng exam, kasi gusto natin mag-apply sa government offices. And professionalism is a must. Sinusunod natin yan palagi, yung mga government employees natin. So, letter B is wrong. So, we can remove the option number 2 and option number 4. Okay?
D, C, demand a reimbursement of the amount because fair is fair. Pwede rin si C Pwede rin si C actually. Now, pero compare lang natin, hindi natin siya muna i-remove. I-compare lang natin kasi siya doon sa mga natirang option. Now, letter D, tell your supervisor that it should be the first and last incident. Ako, nagpagka-demanding mo din. And A, write a letter address to the department head asking for guidance. Ano ba yung tamang sagot nyo dyan? Okay. Merong 4, merong 3. So, yung tamang sagot natin dito is, base option natin is, number 3 po. Letter A only. Write a letter address to the department head asking for guidance. Okay? Right? Itong letter A natin, ito yung pinaka-professional approach na gagawin natin. Siyempre, ask tayo ng guidance doon sa mas ahead sa inyo. Kasi hindi ibig sabihin ng supervisor tama na yan lahat, di ba? Hindi ibig sabihin ikaw yung naapi, tama ka na palagi. Meron tayong tagahatol o yung mas sa atin, ahead sa atin. And doon tayo mag-ask ng guidance kung ano ba yung mga intervention na gagawin. So, pinapakita lang dito ni Jobert na he is willing not to follow proper channels to resolve the issue. Huwag ka agad pumunta doon kay Tulpo. Huwag ka agad pumunta doon sa kapitan. Dapat department head. Dapat professional ka palagi. Kahit nagre-reklamo ka, sinusunod mo pa rin yung proseso. Hindi ka agad, di ba? Pinapakita mo pa rin yung pagiging professionalism mo. When asking, okay, ulitin ko lang when answering situational questions like this, we must put ourselves as a professional being. Alright? So, yun. Thank you, for answering, for participating sa questions and answers or that. If you like to have actual questions na lumabas dati na ginagamit namin pag-review, if hindi ka pa nakapag-enroll, you may enroll sa namin, 30 days intensive online review with final coaching. Ito na po so far yung pinaka mataas na review na hinihandog ng class ng Lao for NAPOLCOM. Meron dito yung nakasali ng June 15 days lang, meron 12 days lang, diba? Meron pa nga kaming 10 days review lang. Pero this time, 30 days. Bakit? Na-inspire kasi tayo sa fire officer exam review natin na 8 out of 10 ng passers, ng top-notchers is galing sa atin sa class ng Lao. And malay natin, di ba? Gagawin natin yan sa NAPOLCOM ngayong November. So, kapag nag-enroll ka dito, isa ka sa magiging history ng Tanglao na maaaring masama sa top 10, top 20 na top-notchers for the first time in history. So, gagawin natin yan. Well, mahirap magsalita ng patapos Pero, syempre, we will give our very best naman in every review na ginagawa namin. Kaso yung 15 days talaga, hindi namin kaya makapag-provide ng top-notcher. Pero itong 30 days, talagang sisikapin natin yan. Kung kailangan ulit-ulitin yung tanong, kailangan i-explain ng matagal, gagawin natin yan. 30 days naman yan Okay, so baka may mga tanong pa kayo about sa filing. So, pwede pa natin i-discuss ngayong gabi. Okay, ito nga pala yung team namin for the NAPOLCOM. Ito yung official team namin. But during the review, you will encounter some lecturer na nagsasab sa amin. Okay, we have Sir John Ree, yung mga nakasali sa let natin. We have Sir Kirko, Sir Aris, yes. So, we have Ma'am Clyde Espeda, top 1 po siya ng Region 12, and she is the top 8 overall. And then, we have Sir Roy Esteliero, so kilala nyo na yan si Sir. Isang active PNP personnel, and isang author ng isang criminology book. And bukod pa that, kung nakita nyo yung mga credentials niya, napaka-credible. And yes, Ma'am Desareyas, from the beginning ng class ng Lao, NAPOLCOM review kasama natin yan. And Ma'am Grace Capuso, bagong dagdag sa pamilya ng NAPOLCOM lecturers. Nakapagturo na siya last June sa NAPOLCOM namin. But ngayon is kasama talaga sa official roster ng lecturer natin. And of course, Ma'am Ginny dapat, hindi yan nawawala. Sinabi pa nga dati, may nasabi dati, na nakaka-low moral daw yung class ng Lao
Kasi hindi naman mga top notchers yung mga nagtuturo. Hindi pa passers, ganoon. Pero hindi naman 'yan sa kung hindi naman ibig sabihin na porket top 1 ka, top 2 ka, top 3, magaling ka nang magturo, di ba? Kasi yung subject naman natin for the NAPOLCOM is by specialty naman eh. Iba yung sa general information, iba yung sa English, iba yung sa math, iba yung sa logical. So hindi talaga kailangan na dapat top 1 ka overall. Malay natin, top 1 ka, malaki lang yung puntos mo sa isang competency, pero maliit lang yung puntos mo sa ibang competency. Kaya ginawa namin sa Tanglaw, is by specialty kami. Kaya nga lang, napaka convenient lang. Kasi ako mismo, nakapasan ako ng exam ng NAPOLCOM. And ginawa ko, inassign ko kung sino yung mas credible na maging lecturer that. So, si Ma'am Jen is English major. LPT na siya. And talagang napakagaling niya sa English. So, kaya nilagay natin siya sa verbal reasoning. Of course, kami, sa Tanglaw, ako mismo, kami yung nagbibigay ng ituturo niya. And siya lang yung nag-i-explain sa inyo. Okay? And of course, Ma'am Clyde Espeda, aside from top 1 sa Region 12, aside from that, she is a math master. So, talagang hapunan po ni Ma'am Clyde yung math na yan. So, kailangan master niya po yan. So, and bukod from that, so we have 3 na mga napaka-active when it comes sa usapang criminologies review. So, Ma'am Grace Capus, top 6 siya ng CLE natin. And then, syempre, she's been a teacher for a long time. And of course, sa Roy and Ma'am Desarias. Malamang, mapagkataulaan nyo yan. Sa bureau na yan. And of course, nakapasa lang po ako ng exam ng NAPOLCOM last 2022. So, bali, ako po, kasama nila, kami po yung nagmamanage ng review. Kami po yung gumagawa ng mga references na pinapaturo namin sa kanila. Alright? Okay. So, ito yung isa sorpresa. Sa halagang 500 pesos only na enrollment fee, maaari kang makakuha ng 30K, 20K, or 15K na reward. Siyempre, saan ka pa dyan? Saan ka pa dyan, di ba? Nag-enroll ka lang ng 500, tapos nag-top 1 ka pa. May 30K ka pa. Alright? So, ito yung schedule, kung makikita nyo, yan yung schedule, naka-post naman yan. Hindi natin yan discuss. So, dagang salamat sa pagpaminaw, sa pagsama sa akin ngayong gabi. And hopefully, may mga natutunan kayo. Meron ba kayo natutunan? Wala. Tutawin ko muna kayo. Sir, what po, hindi nakapag-online appointment, tapos na po yung nabusan ng slot, hindi po nakapag-take ngayong year. Magamit po ba itong review for next year? Yes, Sir Harold. Halimbawa, kung nag-enroll kayo sa class Tanglaw ngayon, and hindi kayo nakapag-exam kasi nabusan kayo ng slot, huwag kayong mag-alala kasi hindi po kami magre-refund ng money. Pero yung nagamit nyo pangbayad sa enroll is pwede natin magamit sa ibang program na in-offer ni Tanglaw. Halimbawa, hindi kayo nakapag-take ng NAPOLCOM this June. So, hindi nyo nagamit yung enrollment fee ninyo. So, pwede nyo yung gamitin sa civil service review natin, which is March yung exam niya. So, yung review natin dyan is January to February yung review natin. So, pwede nyo gamitin yung enrollment fee nyo doon sa March civil service exams. Or kung hindi nyo gusto mag-civil service, gusto nyo talaga mag-NAPOLCOM, pwede nyo gamitin yun para sa June 2025 na NAPOLCOM exam. Sir, may record ka po ba nito? Yes po, may record po tayo lahat, no? Pati yung mga live lectures natin sa Tanglaw. Kada after ng live, ilang minutes po, may replay na yan. Okay? Pwede nyo panoorin anytime, anywhere nyo gusto. Sir, bukas na po ba review? Yung review natin, sir, will start on October 25 pa. Pero, I'll make a commitment. Hopefully, talagang masusunod ko na every Sunday magla-live tayo. Dito, siyempre sa group na to. Hopefully lang, hindi ako makakapag-promise kasi sobrang busy din natin eh. Dito lang po yan mapopost. Alright? So, thank you so much sa pag-start ngayong gabi. And update na lang ako sa GCs ninyo at tungkol sa link bukas. So, good evening po and maraming salamat sa pagsama. Dagang salamat sa pagpaminaw sa mga kauban din ng Bisaya. Dagang salamat kayo. Si Sir Wilmer, i-claim na daw niya yung 30K na yan.
Buon, sir. Yes, sir. Manifesting sana. Okay, ito pala. Last 300 slots na lang tayo sa Napolcom natin. Control natin yung ano ngayon. Hindi tayo lalagpas ng 1,000 students. So, control lang natin. And ngayon, sa Tanglaw, 300 students na lang. So, 400 kasi yan dati. So, ngayon, 300 slots na lang po. Okay? Salamat. And I will be ending this live na. Update na lang tayo sa class Tanglaw, sir, ma'am. So, good night, everyone.